Taang mga reklamo kaugnay sa mga business establishment na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa ating mga seniors. Kayo po ba ay may personal experience sa ganyan? Yes. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Taang mga reklamo kaugnay sa mga business establishment na hindi nagbibigay ng tamang diskwento sa ating mga seniors. Kayo po ba ay may personal experience sa ganyan? Yes, meron. Oo, meron. Ano pong nangyari? Yung sa isang drugstore, isang drugstore, bumili ako ng medical equipment, yung nebulizer. Sabi nila wala daw discount. Sabi ko meron. Sabi ko mga medical equipments, lahat meron kako. Pinilit nila tapos hinahanapan pa ako ng booklet ng So sabi ko okay na lang kako. Ganun po ha, at kayo na po ang representative ng mga senior citizens natin. How much more ordinary citizens, ma'am? That's right. Nagpakilala po ba kayo? Well, hindi na lang para kasi ayaw ko na makipagtalo minsan. Pero sinabi ko sa kanila na tandaan ninyo, sabi ko, dapat irespeto ninyo yung benepisyo ng senior citizen na 20% discount plus 12% VAT exemption. Sabi ko, yun ang tandaan nyo ha, kasi baka mamaya may imbestigahan kayo. Yes, kasi bawal po sa batas yan. Yes, nasa batas po yan. So, hindi aware itong ating mga establishmento. Para po sa ating mga nakikinig po ngayon, lalo na for example, let's start with drugstores. Kasi po, talagang bumibili dyan ang ating mga seniors sa kanilang mga gamot, maintenance, and even the equipment. Yes, oo. May talagang maraming reklamo sa mga drugstore na hindi nila binibigyan ng deskwento o kung bigyan man hindi yung kumpleto. So, ang sinasabi ko, at saka kung anong hinahanap, mga prescription, mga booklet, So, ang sinasabi ko sa mga senior citizens ay kung monthly or weekly kayo bumibili ng parehong gamot, pumunta na lang kayo sa drugstore na malapit sa inyo at magpa-register na kayo na itong binibili namin weekly, itong binibili namin monthly. Nang sa ganon, huwag na silang hanapan ng prescription, huwag na silang hanapan ng mga booklet kung suki na sila doon. Ayun, it para would be more mapadali. Beneficial for them at saka mas mapamadali. Opo. Ngayon, meron po tayong tanong dito mula kay Jeffrey Hernaez ng ABS-CBN News. Yes. Ang kanyang tanong kung satisfied po ba kayo sa mga nakukuhang benefits ng senior citizen sa senior ID at ano po ang warning o paalala sa mga hindi nagbibigay ng senior citizen discount? Nagpapasalamat ako kay Speaker Martin Romualdez sa talagang pagpaimbestiga niya dito sa issue na ito at naging aware ang mga establishment na talagang dapat i-honor nila dahil batas ito. Baka hindi nila alam batas ito na kailangang ipatupad. It is 12% VAT exemption because we are exempted from VAT and 20% discount. So ngayon 32%. 32%. Pero ang computation kasi ay alisin mo na yung 12% VAT exemption tapos the total dun lang yung 20% senior citizens discount. So more or less we get only about 30%. Yes. Nawawalan kami ng more than 2%. Opo. Oo. So, that's all right with you? Well, yun nga din sinasabi ko, bakit 32% yung discount namin? Bakit hindi pa i-flat 32% para mas madali pa magkwenta, di ba? Minsan hinahanap po yun sa paano nangyari to, no? Parang kailangan mag-compute ka pa. Yes, mag-compute ka pa na less 12%, ganun-ganun. Siyempre, ang mga senior citizen, hindi naman lahat, di ba? Yes. So, dapat,
32% na para alam na nila agad na 32% Para malinaw ang bawas. at Para malinaw. Mas madali 2% na Mas lang naman, madali. parang wala na Oo siguro nga. po yun, no? Sa Yes, ating mga wala na business yun. Oo. establishments. Now, we talked about the drugstores. Isa pa po sa mga mainit rin ngayon, yung mga restaurant, mga establishments po, Yes. na hindi Actually, nagbibigay or kulang-kulang yung binibigay kulang nila. yung binibigay. So actually, nagkaroon nga ng investigation ng Ways and Means na I'm one of the members, no? Napag-usapan namin yan at maraming mga establishments, may-ari ng hotels, may-ari ng restaurants, may-ari ng coffee shops, nandoon talaga. At least, nalaman nila na talagang aware sila. And I think next Tuesday, magkakaroon kami uli ng hearing, baka mag-ano na kami ng penalty talaga. Oh, yeah. Opo. Kasi may nakita naman nila na seryoso po ang ating Yes. mga mambabatas tungkol dito. Hindi At po saka ito batas, biro. ito, batas. Yeah, hindi siya Oo. pinagtatawanan or you Yes. just smile That's right. about it and look cute about it. No, but it's not like that. It's something Yes. that you deserve and it's That's your right. right. So, I want to ask about the hotel. Sabi niyo po, meron po kayong may 20% discount sa hotels ang ating mga seniors? Yes, meron. Dapat all services, all hotels, all restaurants, lahat, all establishments, dapat meron kaming discount. Let's say family room at kasama nung senior yung kanyang mga, let's say, anak or mga apo. Paano po yun Well, i-apply? yung senior citizen ang magre-register. Siya ang magkukuha ng oo. family room Yes. ngayon and the 20% should apply. Yes, and the 12% VAT. Plus the 12%. So even services like spa, for example, Yes. kasama po yan. Yes, even massage, Yes. beauty parlor. Oh, so kung nagpa-kulay sila ng buhok, may 20%. Yes. Nagpagupit ng buhok, Yes, kasama po yan. all services. All services, Yes. just to be clear. And also concerts. Yeah, even concerts. Yes. Talaga ha? Wow, how about yung ito, sa mga flights and travel? Domestic. Domestic, may Yes. 20%. And VAT exemption. And VAT exemption. Ngayon, para lang po mas malinaw sa ating mga kababayan, let's say kumain sila sa isang restaurant at grupo po sila. Yes. Ano po ba yung patakaran doon? Let's say sila po ay nag-order para sa kanilang lahat. Kung ilan yung senior citizen, let's say 5 sila, no? 3 ang senior citizen, 2 yung hindi. Yung bill, let's say 5,000, i-divided by 5. Ngayon, yung 3,000 lang ang covered ng discount. Oo. So you divide it para, kasi lahat sila nagsalo-salo Yes. doon sa order na yon. Order. Or minsan po, meron din kami, for example, na-experience ko rin na nag-order, nakita ko naman na nag-order yung mga kasama ko pong senior ng appetizer and of course, their main dish. Pagdating po nung bill, ang may discount yung appetizer lang. Ay, hindi. Sabi po nung senior, hindi lang naman appetizer ang kinain namin. Yes. Lahat, dapat, kung ano yung nakain nila, at senior citizens, lahat sila, 100% yung discount. At ang minsan pinipili po yung pinakamura doon sa in-order mo. Kung meron kang hindi kasama na senior citizen, yun ang usually practice nila. Pero in fairness naman, may mga ibang restaurants naman na pinipili naman nila yung mas mahal. Yung mas bahal. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yan lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din.
As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe.